Samantala nasilip na po sa isinagawang aerial inspection ng lawak at tindi ng pinsalang iniwan ng bagyong Labuyo sa lalawigan ng Aurora. Ang iba pa lalawigan sa nalata ng bagyo, unti-unti na ring bumabangon. Nagbabalik po si Jay Sabale. Kita sa aerial video ang lawak at tindi ng pinsalang iniwan ng pananalasa ng bagyong Labuyo sa Aurora. Mga bahay na nawala ng bubong, mga nawasak na eskwelahan at kalsadang di madaanan. Sa Dinalungan, posible raw abuti ng 3 buwan bago tuluyang maayos ang mga nasirang poste at linya ng kuryente. Matindi rin ang pinsala sa Aurora Biomass Center na nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng bayan. Nagkalat din ang mga nyog, mga nakatumbang poste at troso sa kasiguran na nasa state of calamity. Nagdeklara na rin kahapon ng state of calamity ang lalawigan ng Quirino dahil umaabot na sa halos 70% ng kabuhayan ang napinsala ng bagyo. Bakas ang epekto nito sa mga nasirang taniman at napinsalang infrastruktura. Sa San Agustin, Isabela naman, natagpuan na ang bangkay ng babaeng tinangay ng rumaragas ang ilog sa kasagsagan ng bagyong Labuyo. Kinilala siyang si Benny Pascual. Bukod sa kanya, 6 na iba pa ang naitalang patay dahil sa kalamidad ayon sa pinakahuling tala ng NDRRMC. Mahigit 41,000 pamilya naman ang apektado. Sa Masinloc, Zambales, abala ang mga residente sa pagkukumpuni ng mga bahay na nasira ng bagyo. Ang mga guro sa Tapuac Elementary School humingi ng tulong sa mga bombero para maglinis. Nalubog kasi sa putik ang buong eskwelahan dahil sa baha na abot liig noong kasagsagan ng bagyo. Sako-sako ang mga nabasang libro na hindi na mapakikinabangan. Sa initial na assessment ng school principal, aabot ng ₱250,000 ang pinsala. Baliklaot naman ang mga mangingisda sa Lingayen, Pangasinan na ilang araw hindi nakapalaot dahil sa gale warning. Sa kabila naman ng malakas na hangin at malalaking alon, patok sa mga turista ang dalampasigan ng Lingayen dahil sa mga namataang butanding. 8 butanding daw ang namataan doon ngayong araw. Binabalik-balikan daw ng mga ito ang maliliit na isda at hipon na kanilang kinakain. Para naman matiyak na hindi mapapahamak ang mga butanding, nakabantay ang mga tauhan ng Water Search and Rescue Office ng Lingayen. Jay Sabale, GMA News.